Hello guys, so good evening. Ito, meron naman tayo dito ng Epson L120. So, ano ba yung main problem ng printer na to? Ayan, so print tayo ha. Create tayo ng output by nozzle checking. So, press nyo yung cancel, then power on. Pag nag-respond na, pag nag-response na, so magpiprint na yan. Tingnan natin ano yung problema. Baka problema nyo din to. Yan. So, ito, ang ganda pa ng output niya, di ba? Yan. So, sabi ni customer, yung problema niya daw, hindi niya maiwan-iwan yung printer niya. So, ito kasi, nag-nozzle check lang tayo, ha? Kasi, the same time, isang beses lang siya nag-print. Pero kung yung tuloy-tuloy na pag-print mismo galing sa laptop or computer, or desktop computer, then tuloy-tuloy mga 5 pieces, 5 copies, 5 copies, 10 copies more or more than, hindi siya maiwan ni customer or ni teacher. Kasi ang ginagawa niya, hinahawakan niya yung likod at isa lang yung hinahayaan niya makain. Kasi mangyayari, kakainin lahat, nagkakaroon ng paper jam. So, yun yung na-encounter. So, baka ito din yung problema nyo, paper jam din. Kapag mga ganyan, ito lang yung, turn off natin ha. So, wala tayong laptop ngayon, pero ina-explain ko na lang sa inyo kung ano yung gagawin ha. Then, yung scenario. So, yan, tanggalin natin. So, punta kayo sa likod. Ito. So, sa likod naman, dito, ito. So, meron siyang waste ink tank. Tatanggalin natin yung waste ink tank. Itong tornilyo ng waste ink tank. Then, tatanggalin natin yung mismong waste ink tank. Dito din naman natin malalaman kung need na bang palitan yung waste ink tank. Okay. Kapag masyado na mabigat, then tumutulo na yung mga waste ink. So, papalitan na yun. So, in this case, hindi pa naman siya. Yan. Kita ba? Right? Ito. Ito yung sinasabi ko, ha? Kita ba? Ayan. So, sa likod niyan, so, tanggalin nyo lang to. Tanggalin nyo lang tong spring na to. Then, yan. Then, gamit kayo ng screw or Phillips screw, or flat screw. Then, sikwatin nyo lang to. Lagay nyo dyan, sikwatin. Kasi dapat makalusot siya dito. Yan. Sikwatin nyo lang pag ganito. Yan. So, bakit ba siya nagpe-paper jam or madaming kinakain? Sabihin natin gutom na yung printer. Kasi dapat isa lang yung movement nito. Ayan o. Diba? Tuloy-tuloy na din. Pabalik, ganun pa din. Okay. So, yan yung sira na So, sira. Ito yung hindi pa sira. So, ibig sabihin, yung movement niya going forward lang. Then, pag backward, hindi na siya kasi okay pa yung spring niya. So, what you need to do is you can buy this into online. Shopee, Lazada. Mura lang naman to. Hindi naman to magwa 100 pesos. So, bili lang kayo. Then, yun, ikabit nyo na lang dito. Ngayon, kung kailangan nyo yung printer at hindi pa kayo or nag-order pa lang kayo, meron namang remedy na pwede nyo magamit ito. So, since spring lang naman yung problema nito, ayusin na lang natin yung spring. So, yung movement niya, going forward, then going backward. Po. So, dapat isang set direction lang, moving forward lang. Right? Sige, dito tayo. So, dito, ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Binatin mo lang. Ayan, binatin pati. Yan, ganyan lang. Yan. Hanggang sa matanggal mo siya. Yan. So, dito naman, i-push mo lang to. Push. Dito. Push. Then, kasi nandito yung spring. Kung nasaan yung spring, so, dun lang yung ipupush mo. Push. Then, ito na sinasabi ko sa inyo, naputol yung spring niya. Ito na yung naputol. So, gagawin natin, gawa tayo, ganito. May pausli ng ganyan. So, gagayahin natin yan. So, naputol na yan.
dito mismo sa spring nito. Ayan. So, linisin muna natin to. Kasi, yun, madudumihan yung kamay ninyo. Yan. Tanggalin muna natin yung kanyang, tawag natin dyan, grasa. Yan. Pwede nyo naman lagyan niya ng grasa ulit or pwedeng hindi. Then, ayan, ipitin nyo na lang yung kuko nyo. Kung lalaki kayo, mas madali lang to. Pero kung sa babae, medyo mahirap. Ano? Then, ganito lang yung gagawin nyo. Iikutin nyo lang hanggang sa lumabas yung spring. Ano? Ikutin nyo lang, yan. Ikutin lang. So, medyo ano na yung kuko ko. Kaya ang gagawin ko, kukuha na lang ako ng matulis na bagay. Yan. Para matulungan ako. Yan. Ito. Yan. Lalagay ko lang yan dyan. Then, gaganin ko lang siya. Hanggang sa ma-move ko siya pupunta doon. Going to the left. Ano? Ikut-ikutin ko lang. Uulitin ko lang yan. Hanggang sa lumabas siya going to the left. Yan. Alright. Yan. Or, pinaka the best, kuha kayo ng pliers or ng long nose. Ano? So, yung long nose or yung pliers, ayan. So, ganyan nyo lang. Ipitin nyo yun. Yung pinakang dulo, ipitin nyo lang. Then, ayun. Tumitilapon. Medyo napakaliit kasi, ano. Ayan. Parang hirap naman ito, guys. So, dapat, gawan nyo na lang ng paraan para mailabas nyo yung spring. Ano? So, ganun lang. So, paunti-unti lang, guys. Ganyan lang. Yan. Yan. Paunti-unti lang hanggang sa makalabas siya. Alright. Alright. Ayan. Then, ayan. Konti na lang. So, gawan nyo ng paraan kung paano nyo siya madadala dito sa dulong ito. So, yung kuko ko, iniipit ko lang yan, then iniikot ko yung spring para at least mag-move siya papunta doon. So, sa pagbabalik kasi, napakadali na lang nun. Ang pinakang purpose natin, yung dulo, dapat lumabas siya dito. Kagaya niyan, ano? Kagaya niyan, yan. Right? Then, pwedeng pliers, pwedeng long nose, ha? So, since ganito yung gagawin natin, ganito lang kahaba, ano? Ganyan lang. Okay. So, ganito lang yung gagawin natin. Yung pinakang dulo, iipitin mo lang siya. Yan, ganyan. Ipit lang. Then, kumbaga, i-bend mo lang siya pa ganito. Okay, patayo. Yun. O, diba? Yun. Ayun. O. Yun. So, you need to be very careful while doing this kasi napuputol to, ha. Ayun, naputol na nga. Naputol na nga. Sabi ko eh. Kasasabi ko lang naputol na. So, ibig sabihin, medyo ano na yung kanyang spring. Medyo malutong na. Ano? Pero pwede pa naman to. Pwede pa naman to, guys. Pag ano, order na lang kayo. Then palitan nyo na lang. Ano? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano magbalik. Yan, papasobrahan ko muna. So, mas magandang gamitin yung long nose, ha? Mas magandang gamitin yung long nose. Yan. Alright. Ayun. Ayusin ko lang, ha? Then, i-straight ko siya. Alright, yan. So, babalik ko na siya. Pag ganito lang, yan, ganyan lang. So, napakadali lang bumalik niyan. So, tingnan nyo na lang yon yung mga guhit-guhit dyan. So, dapat dyan yan naka-place. Right? So, medyo tagilid, aayusin ko lang. Isa-center ko lang siya. Yan, ganun. Then, medyo or napakahaba niya, ikakat ko na lang siya. Cut. Then, yun, that's it. Ayun na yun. Diba? Ganyan na yan, kahaba dapat. Right.
So, babalik ko na to, yung ruler mismo, yung spring, babalik ko na yung spring sa ruler mismo. Then, ipupush ko lang siya ng kuko. Yan, ayun, nakapasok na, So, careful lang kayo, baka mabutas yung nyo. So, kung lalaki kayo, mas madali lang to sa inyo, pero kung babae, so medyo mahirap. Gawan nyo na lang ng paraan, So, yan. Then, babalik ko na siya dito. So, sa pagbalik naman dito, tingnan nyo na lang to, yan, yung brake na yan. Then, dito. So, ganun lang. Pasok nyo dito. Yan, ganyan. And, dito naman. Yun. Then, that's it. Yun, diba? So, yung movement, sabi natin, pa-forward lang. Yan, forward. Pag binackward mo yan, so, hindi na yan. Hindi yan magba-backward. Kasi, na-stop na nga siya nung spring. So, balik naman ulit sa dati. So, ito yung tinatawag nating remedyo. Pansamantagalan. Alright? Pansamantala or yung pansamantagalan. Hanggat hindi pa napuputol ulit, pwede pa yan. So, ito kasi, in this case, bibihira naman tong masira or mapudpud. Compare natin. Ayan, halos pareho lang din sa bago. So, pareho lang din. So, try na natin. Ito naman, sa pagbalik, ganun lang. Kung paano mo siya tinanggal, ganun din. Ay, sorry. Paano ba yun? Nasira ko na yung printer. Parte na yan, ha? Alright, so yan. So, ito naman, so, dapat nakapaharap doon. So, pasok nyo dito. Then, that's it. Yan, ito, pasok dito. Then, that's it. Then, ito, so, dapat makalusot siya dyan. So, push mo lang siya. Push. Push. Yan. Pilitin nyo na lang. Then, so, dapat ito naglalaro ito. Ayan. So, dapat gumagalaw yan. Ngayon, kung hindi yan gumagalaw, stack up, tanggalin nyo ulit. Ayusin nyo, ha? So, dapat naglalaro yan, ha? Yan. Then, lagyan nyo na ng spring or ibalik na yung spring. So, ibalik na lang yung spring. Then, that's it. So, kayo mismo, sa bahay nyo, or sa school nyo, kaya nyong gawin ito. Then, balik na yung ating ano ba to? Waste ink pad. Yun, waste ink pad. Then, tornilyo. Alright. Yan. So, napakasimple lang, ha? Napakasimple lang ng ginagawa natin. Ayan. So, sure na yon na hindi na yan magpe-paper jam. Pwede nyo nang iwan ulit yung printer nyo. Kahit nagluluto kayo sa bahay, then magpiprint kayo. Habang nagluluto, nagpiprint. Or habang kung ano mang ginagawa ninyo, nagpiprint. So, pwede nyo na itong iwan kasi ayos na ulit yung printer natin. Alright? Plug in. Alright, then power on. So, this is the common problem of Epson L120, 220, 210, 360, 365, 130, 121. Ano po? So, lahat ng Epson L series na may 3 digit, yun ay 120, 110, L210, ano ba yan? L360, 365, yan. So, mga ganon. So, this is applicable. Para-pareho lang naman yung kanilang pick-up ruler. Lower pick-up ruler. Ano po? Or feeder. Lower pick-up ruler feeder. Yan. Ang haba, di ba? Pero pinakang tawag natin dito is pick-up ruler. Alright? So, search nyo na lang sa Lazada or sa Shopee. Merong murang-mura. Merong murang-mura. Tingnan nyo na lang. Then, that's it. Power off natin. Then, try tayo mag-print. Tingnan natin. So, hoping na hindi siya mag-paper jam. So, ganun. Kapag yung output medyo pangit, ayusin nyo na din. Hanggat kaya din naman, solusyonan nyo na.
no? Then, yun. Explain nyo na lang. So, kung madali lang naman, ganun lang yung kasimple. Kung madali lang naman gawin, so wag nyo nang dagdagan yung sinisingil nyo. Alright, so napakaganda pa ng output niya. Ayan, so pwede na tong gamitin ulit ni teacher back to normal na yung kanyang printer. Kahit pa nasa CR siya, naliligo, then nagpiprint, so no problem on that. So, madali lang. Ganun lang yung kasimple, ha. So, tinuro ko sa inyo, gawin nyo na lang yan. Kung hindi pa kayo nakapag-order or wala kayong balak mag-order, ganun lang yung gagawin ninyo. Alright, so this is always your quota, Aldan Tamarino, signing off. Peace out, guys. Alright. Thank you. Good evening.